Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ministry Hotline at Declaration of Conduct bubuin ng ASEAN Community upang maresolba ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Memorandum na nagtatakda ng limitasyon sa pulisya at militar sa pagsupil ng lawless violence sa bansa, inilabas ng Malacanang. Philippine National Police kinumpirmang estudyante ng napatay na Malaysian bomb expert na si Marwan ang nagpasabog sa Rojas Night Market noong Biyernes. Ngunit 4 na suspect hindi pa rin natutukoy. Solicitor General iginiit sa oral arguments na hindi sakop ng jurisdiksyon ng Korte Suprema ang usapin sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Naudlot na pension increase sa mga retired SSS members, posible nang maipagkaloob ngayong pasado na sa House Committee level ang panukala. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 7 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Quezon City at Davao City. Samantala, isang lalaki naman na nabugbog sa Iloilo City ang binigyan rin ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang tawag mula sa Barangay Balongbato sa Quezon City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team hinggil sa nangyaring aksidente sa motorsiklo kaninang madaling araw. Bumangga sa gutter ng kahabaan ng Baisa Road ang motorsiklo at tumilapon ang dalawa nitong sakay na sina Mark Anthony Bue, 30 anyos at Jonel Mercader, 35 anyos. Hindi makausap ng maayos ang dalawa kaya dinala sila ng UNTV Rescue sa MCU Hospital matapos bigyan ng pangunang lunas ang kanilang mga tinumong sugat. Ipinalam rin ng grupo sa kaanak ng mga biktima ang nangyari sa pamamagitan ng nakuha sa kanila na identification card. Sa Davao City naman ay banggaan ng motorsiklo at habal-habal ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue katuwang ang Davao Central 911. Sinasabing nagsalpukan ang dalawang sasakyan sa bahagi ng Vista Verde bandang 12:30 kagabi. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang sugatang si Alma May Amor, 22 anyos, habang ang Davao Central 911 naman ang nag-asikaso sa driver ng motorsiklo na nagtamo ng mga sugat at posibleng bali sa katawan. Ayon kay Amor, paliko na siya sa isang kurbada, sakay ng habal-habal nang bigla siyang banggain ng motorsiklo. Matapos bigyan ng first aid ay dinala na ng UNTV News and Rescue si Amor sa Broken Shrine Hospital. Initial nga investigation, bining duha ka motor. Wala license na opposite direction. So, kabot ris kumbada na ang isa na nila ni murag ni tawad sa lane naghipon sila banda. So, na-injure mato ang driver. So, sa tikas sa hirapod. Then, suspected nga nakailong ito sa tikas. So, confirm pa na mo sa expensive. Samantala sa bahagi naman ng Iloilo City ay nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong sugat ng isang lalaking biktima ng pambubugbog. Naabutan ng grupo sa La Paz Police Station kaninang madaling araw ang biktimang si Kent Horlador, 20 taong gulang. Ayon sa biktima, pauwi na siya sa kanilang bahay nang bigla umano siyang sugurin at paghahampasin ng bote sa ulo at saksakin ng hindi nakikilalang suspect. Nagtamo si Horlador ng gasgas sa noo, sugat sa kanang mata at saksak sa tiyan at likuran na kaagad nilapatan ng pangunang lunas ng News and Rescue Team bago siya dinala sa Western Visayas Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ng Malacanang na hindi maaabuso ng hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang kanilang tungkulin sa pagsugpo ng lawless violence sa bansa.
At upang ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie? Magandang gabi, Attorney Reg. Inilabas na ng Malacanang ang guidelines o ang patakaran para sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pagsupil ng anumang lawless violence sa bansa. Nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang Memorandum Order No. 3 noong September 5 upang mabigyang linaw ang mga limitasyon sa pagpapatupad nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Communications Office Assistant Secretary for Legal Affairs, Marie Rafael Banag. The memorandum order was issued in order to limit what the AFP and the PNP may do. So as you can see, we put a premium on civil rights, and we'd like to emphasize that the Proclamation 55 is not meant to undermine the Bill of Rights. Nakasaad sa guidelines na dapat tiyakin ng militar at pulisya na hindi malalabag ang karapatan ng mga mamamayan sa gitna ng pagpapatupad upang masupil ang anumang banta sa seguridad. Kabilang dito ang limitasyon ng military at pulisya sa pagpapatupad o pagkakaroon ng checkpoints sa visual search lamang at hindi pwede sa malawakang pagsasaliksik ng sasakyan. Makakatulong rin anya sa publiko kung laging magdadala ng proper identification tulad ng lisensya at mga vehicle registration papers. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Asek Banag. There may be checkpoints everywhere, and we just have to advise our kababayan to cooperate. Yan lang naman. It's not really something that's extraordinary. Nakasaad din sa memorandum na walang suspensyon sa anumang civil at political rights ng mga mamamayan habang nasa ilalim ng state of national emergency ang bansa. Hindi rin maaaring ipatupad ang warrantless arrest, liban na kung ang aarestuhin ay nahuli sa aktong nakagawa, gumagawa o gagawa ng krimen o ng karahasan, nakatakas na preso o sino mang tumangging igiit ang kanyang karapatan laban sa warrantless arrest. Samantalang ang warrantless searches at seizures naman ay pwedeng gawin kung tumanggi rin ang isang tao na gamitin ang kanyang karapatan laban dito. Maaari ring galugarin ng isang permissible area for research or for search matapos ang isang lawful arrest. Ang mga sasakyang panghimpapawid, pangdagat o panglupa man ay maaari ring siyasatin kung lumabag sa immigration at customs law. Maaari ring kumpiskahin ng mga gamit na nakikita o nakakapkap ng mga otoridad na maituturing na banta sa seguridad. Ang Department of National Defense at Department of the Interior and Local Government ang magtatalaga ng bilang ng puwersa ng militar at pulisyang kinakailangan upang tugunan ang pagsupil sa karahasan sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Kung kinakailangan, ide-deploy ang mga tauhan ng AFP at PNP sa mga pampublikong lugar para paigtingin ang police at military visibility tulad sa mga mall at train stations, maging sa mga pangunahing lansangan, subalit hindi dapat makapagdulot ang deployment ng alarma sa publiko. Rosalie, medyo walang extraordinary doon sa mga nakapaloob dyan na mga rules na dapat sundin ng PNP at AFP. Whether or not may state of emergency due to lawless violence o wala, no? Na proclamation. Pero ang tanong ko sa'yo, ano ba ang espesyal na idinulot nitong proklamasyon ng state of emergency due to lawless violence? Para ma-aware ang publiko na ang pamahalaan ay nakakatanggap ng mga intelligence reports na may mga banta nga sa seguridad. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa iba pang parte ng bansa. Ang pinakahuli nga nangyari dyan ay yung Davao bombing sa isang night market, Attorney Reg. At linawin rin natin, no, Rosalie, itong mga gantong pagkokol or proclamation ng state of emergency is just to actually call out the AFP to intervene para sa estado, no, para supuin itong mga lawless violence na ito, and not actually to suspend the Bill of Rights, unlike yung proclamation ng isang martial law. So ito ba ay masusunod, magti-trickle down pababa doon sa mga sundalo at saka mga kapulisan na talagang nandoon sa grounds? Attorney Reg, kahapon ng gabi ipinalabas yung memorandum order. So we expect na today, nakalabas na kanila itong guidelines para maipatupad kasi kanina hindi pa rin ganun karami yung mga sundalo na nakikita natin sa mga pampublikong lugar. So siguro, umpisa ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw, unti-unti na nating mararamdaman ang presensya ng mga sundalo, which is unusual, di ba? Kanino pupunta ang mga mamamayan kung merong paglabag dito sa guidelines na to at sa Bill of Rights, itong mga sundalo at PNP? Agad na ipagbigay alam sa pamahalaan. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan.
Inatasan naman ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya ang mga tropa sa Eastern at Western Mindanao Command pati na sa National Capital Region na sumailalim sa Information and Education Drive. Ito ay upang malaman ang mga nararapat gawin kasunod ng proklamasyon ng National State of Emergency ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hindi dapat mangamba ang publiko sa presensya ng mga sundalo sa bawat lugar sa Eastern Mindanao, Western Mindanao at Metro Manila. Ito'y matapos ang proklamasyon ng State of National Emergency. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang Chief ng AFP Public Affairs Office, iniutos ni AFP Chief Ricardo Visaya na ipabatid sa lahat ng AFP troopers ang mga do's and don'ts sa ilalim ng nasabing proklamasyon. Kagaya ng conduct ng checkpoint, conduct ng mga foot and mobile patrols, at saka pag-i-implement ng curfew in areas na kailangang magkaroon ng curfew. At ang iba pang mga kahalintulad na task. Ayon kay Arevalo, ito'y upang maiwasan na lumabag sa mga umiiral na batas ang mga sundalo, lalo't hindi naman batas militar ang proklamasyon ng Pangulo. Gusto lang nating masiguro na sa pagginawang pagtugon ng Armed Forces of the Philippines sa panawagang ito ng ating Pangulo sa ilalim ng Konstitusyon ay alam mabuti ng mga tao natin kung ano ang dapat nating gawin. Samantala, ngayong araw ay 2 miyembro ng Abu Sayyaf ang napatay sa Patikul Sulu sa engkwentro sa tropa ng militar. Iginatawa ng AFP ang patuloy na pakikipagtulungan at koordinasyon ng mga residente sa lugar upang maging matagumpay ang pagtugis sa teroristang grupo. Umaasa ang AFP na kahit may kaunting abala ang dulot ng pangangalaga sa seguridad ay makikipagtulungan ang mamamayan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Iniimbestigahan na rin sa ngayon ng binuong Special Investigation Task Group kung may kaugnayan sa nangyaring Davao City bombing noong Biyernes ang natagpo ang mortar round sa lungsod bago ang Kadayawan Festival noong Hunyo. Ito ang balita ni Victor Cusare. Matapos ang pagsabog sa isang night market sa Davao City noong Biyernes ng gabi, June 26 o ilang linggo bago ang Kadayawan Festival sa Davao City, isang mortar round ang na-recover ng mga pulis sa Barangay Mandug. Isang 60mm mortar round na ipinasok sa loob ng case ng 81mm mortar round. Pero paglilinaw ng pulisya, isang illumination round lamang ito. It does not have the components of an explosive. Meron man siyang konti. It's to illuminate, no? So, parang pailaw. When you fire it when it explodes, it's for light only. It's not meant to. Pero syempre, pag hinawakan mo yun, pag sumabog, masasaktan. Kasi meron siyang pressure. Sa pagsisiyasat ng mga bomb expert, lumalabas na galing sa labas ng bansa ang naturang mortar round. Iniimbestigahan na rin sa ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan ba ang naturang mortar round sa nangyaring pambobomba sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Lumabas sa inisyal na investigasyon na isang improvised explosive device na ginamitan ng 60mm at 81mm mortar rounds ang ginamit sa Rojas Avenue night market bombing. Sa investigation, we look lahat ng it's either they divert us, whether it is an exercise, whether it is a drop zone, no? Marami. Kaya hindi siya conclusive na it is but we're just trying to account incidents prior to the explosion. Samantala, naniniwala naman ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 na may posibilidad ang anggulong narco-terrorism sa Davao Blast. Ayon kay PDEA Region 11 Director Adzar Albani, dahil sa anti-illegal drugs operation ng pamahalaan, apektado na ang multi-billion peso industry. Apektado na rin ang mga narco-politician sa ginagawang pagpapangalan sa kanila ng Pangulo. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang 12 alkalde mula sa Lanao del Sur at Maguindanao na matagal na rin nilang sinusubaybayan. Ang signature ng mga bombers, malapit dun sa area ng mga 12 na napangalanan na yung personalities, yung Lanao Sur at saka Maguindanao. No? So,
pero hindi pa conclusive yung ano natin, wala pa tayong findings diyan. Wala pa namang ibinibigay na konkretong pahayag ang PNP kung sinong grupo ang nasa likod ng pambubomba sa lungsod ng Davao. No less than the President make his assumption that it is an 80% an offshoot of what is going on somewhere in Sulu, and it is 20% retaliation from a drug syndicate. So all of these are being taken into consideration by our investigating team. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Hindi pa rin matukoy ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng mga sospek sa Davao Blast noong Biyernes, bagamat nakumpirma na nila na estudyante ang mga ito ng napatay na international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Mula sa Camp Crame, ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Yes, Lea. Magandang gabi sa iyo, Monica. Kinumpirma nga ng pamunuan ng Philippine National Police na estudyante ni Zulkifli Binhir alias Marwan ang nagpasabog sa Davao noong Biyernes. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, signature ni Marwan ang paggawa ng improvised explosive device na 60mm at 81mm mortar. Mark ng IED na mortar round. So, yun ang pinakabasihan nila. And iba yung trademark ng ibang grupo. Meron ding ibang kanya-kanyang anong tawag niyan? Yung signature. Kanya-kanyang signature, yung mga bomb maker. So, yung ganoon na signature, it can be traced back to the Central Mindanao area wherein maraming naturuan si Marwan doon. Sa kabila nito, hindi pa rin kilala ng PNP ang mga suspect at nangangalap pa rin sila ng mga ebidensya. Kabilang sa anggulong tinitingnan ng PNP ay ang pagkakasangkot ng Maute Group, Ansar Al-Khalifa Philippines, Abu Sayyaf Group at narco-terrorism. Kaugnay nito, nag-donate naman ang Amerika ng nasa $900,000 o 14 million pesos na halaga ng anti-terrorism equipment, gaya na lamang ng BAM suit at iba pa na ipamamahagi naman sa Special Action Force, Explosive and Ordnance Division K9, Crime Laboratory, Anti-Cybercrime Group, Training Service at sa Region 12. Samantala, Monica, sinabi ng general na hindi niya maipapangako na hindi makakapasok sa Metro Manila ang mga terorista, subalit tiniyak naman itong hindi nagpapabaya ang mga pulis, militar at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbabantay upang hindi malusutan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lea Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Ipinatawag ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA ang security managers ng iba't ibang establishmento sa bansa upang pag-aralan ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad matapos ang Davao Blast noong Biyernes. Nagbabalik si Lea Ilagan. Matapos ang pagsabog sa isang night market sa Davao City noong Biyernes ng gabi, binulabog ng bomb threat ang Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Kaya naman, muling pinag-aralan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA at ng mga security managers ng iba't ibang establishments ang ipinatutupad na security measures sa mga hotel, mall at mga eskwelahan sa bansa. Ayon kay SOSIA Acting Chief Police Senior Superintendent Jose Mario Espino, importanteng malaman ang kahandaan ng bawat establishmento at silipin kung tama ba ang security protocols na ipinatutupad sa kanilang nasasakupan. Hindi natin pinapaswalang bahala ito, kaya gumagawa tayo ng ganitong coordinating conference at seminar training para paigtingin at maging maitaas natin yung level ng consciousness at awareness ng ating mga security guards. Samantala, nagdagdag na ng CCTV camera ang mga pangunahing malls at nagsagawa na rin ng mga seminar sa mga security guards upang maging pamilyar sa iba't ibang uri ng bomba. So ano ba yung mga iba't ibang accessories na yon? Yun yung tinuturo namin sa guard na they have to be familiar with. Kahit na yung isang item lang which possibly part ng bomb, well, at least yung guard natin, they are aware na. Masusi na rin ang ginagawang pagbusisi sa mga pumapasok na sasakyan at guest sa mga hotel.
Ayaw magpalinis ang kwarto. Medyo yung aming housekeeping ay nakaalala na ho, nakamonitor. Kasi katulad nung nangyari sa ibang bansa, yung terorista ay ayaw magpalinis, hindi umu-order, di pupunta sa restaurant. Yung pala gumagawa na siya ng bomba sa loob ng kanyang kwarto. Importante naman sa mga eskwelahan ang mabilis na pagkilos at kaalaman upang proteksyonan ang mga estudyante. Immediately po is to inform the officers of the school, and as much as possible kasabay po nito ay maitabi po ang lahat ng ating mga mag-aaral sa safe na lugar. Bukod sa security measures, mayroon din anya silang contingency plan tulad ng emergency response team, search and rescue at medical team. Paalala naman ng PNP SOSYA, ipagbigay alam agad sa mga otoridad kung makatatanggap ng bomb threat o kaya naman ay may mapapansing kakaibang kilos o bagay sa kanilang mga establishmento upang maiwasang maging biktima ng terorismo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Pagpapatupad ng patas na pasahod sa Metro Manila at mga probinsya tututukan ng Department of Labor and Employment. Muling pagpapatupad ng odd-even scheme, pinag-aaralan ng PNP Highway Patrol Group bilang isa sa mga solusyon sa problema sa trapiko sa Metro Manila. Naudlot na pension increase sa mga retired SSS members, posible nang maipagkaloob ngayong pasado na sa House Committee level ang panukala. Empleyado ng unang positive Zika virus case sa Iloilo City, isinailalim na sa pagsusuri matapos umanong makitaan ng mga Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Nangako ng mga panibagong barkong pandigma ang bansang Japan sa Pilipinas sa isinagawang bilateral talks ni Pangulong Rodrigo Duterte at Japan Prime Minister Shinzo Abe. Samantala, bubuo ng Ministry Hotline at Declaration of Conduct ang ASEAN Community upang maresolba ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Vientiane, Lao, ito ang balita ni Rina Villamor live. Rina, go ahead. Magandang hapon, Attorney Reg. Nakipagdialogo ang ASEAN countries sa mga East Asian countries na China, Japan at South Korea. Nakipagpulong din ang 10-member bloc sa Australia, New Zealand at UN. Kaninang umaga ay ginunita ang ika-25 anibersaryo ng ASEAN-China Summit. Nakapaloob dito ang pagbibigay ng malayang kalakalan ng bansang China sa 10 bansang miyembro ng ASEAN at India. Sa paglagda sa ASEAN-China Free Trade Area, nakasaad ang pag-aalis ng mga hadlang sa kalakalan at pagpapababa ng mga singil sa transaksyon. Sinundan ito ng ASEAN-China Summit kung saan dumalo ang Chinese Premier na si Li Keqiang bilang kinatawan ng presidente na si Xi Jinping. Sa naturang pagpupulong na pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Ayon kina Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar at Presidential Spokesman Ernesto Abella, walang naging tensyon sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Chinese Premier. Ayon sa dalawang opisyal, nais ni President Duterte na maresolba ang issue sa mapayapang paraan. Binanggit din ng Pangulo ang people-to-people exchange, investment relationship at tourism growth. Isang ministry hotline at declaration of conduct naman ang bubuin ng ASEAN community para sa nasabing issue. Isa sa mga isinusulong nila sa nasabing conduct ay ang freedom of navigation sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Ayon pa kay Abella, isang rising influential leader ang Pangulo at halos lahat ng world leaders na dumalo sa summit ay gusto siyang makita.
Samantala, 2 bagong frigate o barkong kagaya ng BRP Gregorio del Pilar ang inaasahang ipagkakaloob ng Japan sa Pilipinas. Ito ay maliban pa sa naunang 10 Coast Guard patrol ships na ipinangako ng Japan para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kaninang umaga din nagdaos ng maikling pulong ang mga miyembrong bansa ng ASEAN at natalakay na dapat mas paigtingin ang pangrehiyong kooperasyon sa pagsugpo naman sa terorismo, pagpapahusay sa teknolohiya at cybersecurity bilang tugon sa mga ginagawang pananakot at pagbabantag gamit ang internet. Binigyang diin din sa pulong ang kahalagahan ng pagpapalawak at pagpapaigting sa kooperasyon upang matukoy ang sanhi ng terorismo at kung paano ito mariresolba. Attorney Reggie, inaasahan mamayang 5:45 ng hapon, oras dito sa Lao, ay makikipagkita nga dito si President Rodrigo Duterte sa Australian Prime Minister na si Malcolm Turnbull para sa isang bilateral talk. At mayroon din kami impormasyon na nakuha na posibleng magkatabi daw si US President Barack Obama at Presidente Rodrigo Duterte sa gaganaping gala night sa National Convention Center mamayang 10 p.m. dito. Attorney Reg? Rina, isang katanungan lamang, no? Very good development na magkakaroon ng Declaration of Conduct yung ASEAN community doon sa pagresolba sa West Philippine issue. Pero how soon would this Code of Conduct or Declaration of Conduct be signed by the members of the ASEAN? Attorney Reg, yung kanilang Declaration of Conduct, ifa-finalize daw nila yan para sa susunod na ASEAN. So yung finalized version niya ay maibibigay by next ASEAN Summit. Pero itong ministry hotline ay ASAP daw na mabubuo ito. Attorney Reg? Yan, good news yan kasi next year tayo ang mag-host niyan. So parang tayo yung mag-facilitate niyang signing na yan. Maraming salamat, Rina Villamor. Nag-uulat ng live mula dyan sa Vientiane, Lao. Sa ibang balita, nanindigan si Solicitor General Jose Calida na hindi dapat paghimasukan ng Supreme Court ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipalibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani dahil ito ay pagkilala ng pamahalaan sa kabayanihan ni Marcos bilang Medal of Valor awardee. Mula sa Maynila, itong balita ni Roderick Mendoza live. Good evening, Roderick. Ng Korte Suprema kanina itong usapin sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. At ayon dito sa abogado ng pamahalaan, hindi na dapat na panghimasukan o wala ng jurisdiksyon sa naturang usapin itong ating mga hukuman. Ng oral argument sa Korte Suprema, ipinagtanggol ni Solicitor General Jose Calida ang desisyon ni Pangulong Duterte na ilagak ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Anya, hindi na dapat manghimasok ang korte dahil nasa kapangyarihan naman ng Pangulo na ipalibing doon si Marcos. Inilatag din ng Solgen ang magkakaibang desisyon ng mga naging Pangulo ng bansa sa pagpapalibing sa mga labi ni Marcos. Ipinagbawal ni dating Pangulong Cory Aquino na makabalik sa bansa ang mga labi ni Marcos mula sa Hawaii. Habang pinayagan naman ni FBR na maibalik sa bansa ang mga labi ni Marcos at lumagda pa ng isang kasunduan upang mailibing ito sa Ilocos. Si dating Pangulong Benigno Aquino III naman hindi pinansin ang resolusyon ng Kongreso na humihiling na mailagak si Marcos sa libingan ng mga bayani. If the prerogatives of these former presidents were respected by this honorable court, so must it be with President Duterte. It is indubitable that the act of President Duterte is a political question, hence non-justiciable. Giit pa ni Calida, isang sementeryo lamang para sa mga sundalo ang libingan ng mga bayani at hindi ito ang national pancho na itinatakda sa RA 289. Walaan niyang duda sa kwalifikasyon ni Marcos bilang dating Pangulo, sundalo at veterano upang mailibing doon dahil mismong ang pamahalaan ang kumikilala sa kabayanihan nito. Katunayan, tumatanggap pa ng 25,000 pesos na buwan ng pensyon ang byuda nitong si Congresswoman Imelda Marcos. Since April 9, 1994, the Philippine Veterans Office has been giving private respondent Imelda Marcos a monthly pension of 5,000 a month as the surviving spouse of a deceased veteran pursuant to RA number 6948 as amended by RA number
7696. In addition, Imelda Marcos also receives a monthly pension of 20,000 from the AFP as a surviving spouse of a Medal of Valor awardee. Ngunit ayon sa mga tutol sa pagpapalibing kay Marcos, isa itong malaking insulto lalo na sa mga biktima ng martial law. Yan, yung pagbibigay kay Imelda Marcos nung pensyon na 25,000, dapat bawiin yan. Hindi namin alam yan na nakakatanggap siya. Ito yung panahon para ituwid natin itong mga pagkakamali ng past governments natin. We were surprised, but at the same time insulting yun, yung pagbibigay ng pension. It's an act of recognizing si Marcos despite the fact na he's a recognized na dictator, plunderer at saka human rights violation. Sa tingin ko, waste ng pera ng sambayanan. Dapat ihinto na yan. Attorney Reggie, tinapos na nga ng Korte Suprema yung oral arguments dito sa usapin sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at binigyan na lamang ng 20 araw ang magkabilang panig para magsumite sila ng kanilang memoranda na maglalaman ng kanilang mga panghuling argumento at paglilinaw sa ilang mga isyu tungkol dito. Samantala, pinalawig din ng ating Korte Suprema yung status quo anti-order na nagbabawal na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Magtatapos na itong unang SQA, status quo anti-order na inilabas ng Korte Suprema ay magtatapos na dapat sa Lunes, September 12. Pero ito ay pinalawig ng ating Korte Suprema hanggang sa September 18. Attorney Reg. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa Maynila. Pinag-iisipan naman ng mabuti ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang muling pagpapatupad ng odd-even scheme upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe kada araw. Ito ang balita ni Joe Manano. Naniniwala ang Philippine National Police Highway Patrol Group na ang implementasyon ng odd-even scheme ay isa sa mga epektibong paraan upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Chief Police Senior Superintendent Antonio Garjola, malaking tulong ang odd-even scheme upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa mga kalsada. Gayunman, nangangailangan pa rin aniya ito ng masusing pag-aaral bago ang implementasyon ng sistema. That is very effective. Why? The main problem now is talaga makikita natin is the volume of vehicles, no? So kung tatanungin tayo, one of the pinakamagandang gawin ngayon, kung ngayon tayo tatanungin, is to implement the odd-even scheme. Recommend for that implementation because that will drastically reduce the number of vehicles on the roads. Sa datos ng Metro Manila Development Authority noong 2015, nasa halos 370,000 na ang volume ng mga sasakyan na bumabaybay sa EDSA kada araw. Tumaas ito ng mahigit sa 2% kung ikukumpara sa bilang ng mga sasakyan noong 2014. Sa ilalim ng odd-even scheme, 3 araw na hindi makakabiyahe ang mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa even at odd numbers. Taong 1990 nang unang ipatupad sa Metro Manila ang odd-even scheme bilang solusyon sa matinding traffic. Subalit pagsapit ng taong 1995, pinalitan ng sistema at ginawang Unified Vehicular Volume Reduction Program o mas kilala natin sa tawag na number o color coding scheme na umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kamakailan lamang ay sinimulan ng ipatupad sa Pasig City ang odd-even scheme sa ilang malalaking kalsada sa lungsod. Sa ilalim ng kautusan, bawal na bumiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8 tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Habang ang mga sasakyan naman na may plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay hindi makakabiyahe sa mga araw ng Martes, Huwebes at Sabado. Hindi naman sinang-ayunan ng PNP HPG ang ideya na maaaring magresulta ito sa mas maraming bilang ng mga motorista dahil sa posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga nagnanais na makabili ng mga sasakyan. Mga capable lang naman if we look at the living standard natin, yung sa mas marami yung nasa middle income group and the lower income group than the high income group. Una nang inihayag ng MMDA na sang-ayon din sila sa panukalang pagbabalik ng odd-even scheme upang masolusyonan ang matagal ng problema sa traffic. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bukod
Bukod sa panukalang aumento sa sahod na 125 pesos, tinututukan din ng Department of Labor and Employment o DOLE kung papaano magiging patas ang pagbibigay ng sahod sa mga obrero sa mga probinsya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Dadaan na sa masusing konsultasyon ng panukalang 125 pesos across the board wage hike para sa mga manggagawa. Ito ang sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa deliberasyon ng lower house sa kanilang panukalang budget sa 2017 na nagkakahalaga ng 13.2 billion pesos. I was stating, Your Honor, that the figure of 100 was one of those mentioned as a possible basis of adjustment. And this is now the issue being discussed in the department. We have to go through a series of consultation. Ayon sa Labor Secretary, tututukan ng administrasyon ang pagbibigay ng patas na pasahod sa mga obrero maging sa mga probinsya. So yun po ang aming nagiging focus ngayon, Your Honor, on how we can equalize the salaries of those from the provinces and in relation to the salary rate of those in Metro Manila para maiwasan po yung migration, maiwasan ang overpopulation. Sa ngayon, umaabot sa 454 hanggang 491 pesos ang natatanggap na minimum wage sa National Capital Region. Samantalang aabot lamang ng halos 300 piso ang karamihan sa mga probinsya. Kaugnay pa rin sa sektor ng paggawa, minamadali na rin ng DOLE ang pag-aaral upang tuluyang tanggalin ang endo scheme sa bansa. Partikular na pinag-aaralan ng ahensya kung papaano aamyendahan ang Department Order No. 18A na inilabas noong 2011. Ito ang ginagawang batayan ng ilang kumpanya sa pagpapatupad ng kontraktualisasyon o endo system. Pero nakita po natin na pag inalis natin ng DO 18A, wala pong magiging regulasyon patungkol sa contractual work at magiging kanya-kanya po ang batayan ng contractual works. Sa darating na Oktubre, inaasahang sisimulan ng DOLE ang konsultasyon sa mga stakeholder kaugnay ng usapin ng contractualization at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinahayag naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na questionable at hindi pa napapanahon ang pagtatakda ng 125 national wage hike para sa mga manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Handang makipagpulong ang Employers Confederation of the Philippines sa Department of Labor and Employment upang pag-usapan ang pagbibigay ng 125 pesos across the board wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay ECOP President Donald D., nais nilang ipresenta sa pamahalaan ang kanilang argumento sa isyong ito. And across the board 125. This is illegal and not proper. Anything beyond statutory minimum wage is really left to management prerogative. See, so it cannot be and it should never be legislated. Sinabi ni D na hindi pa ito napapanahon sa ngayon at mas mabuti kung pagtuunan na lamang muna nila ang pagbibigay ng mas maraming trabaho. This is going to be anti-labor because you're going to see again further deterioration of employment. Did they consider that if we do not create the jobs that the President Duterte said we should create, that we will do a bigger injustice to our people? Ayon pa sa Employers Confederation of the Philippines, hindi ito maaaring ipatupad ng pamahalaan hanggat hindi unang masolusyonan ang unemployment at underemployment sa bansa. Papasanin lang umano ng mga mahihirap na Pilipino ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin upang matugunan ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawang Pilipino. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Makati City. Malapit nang matanggap ng mga retiradong miyembro ng Social Security System o SSS ang hinihintay nilang dagdag pensyon dahil kanina ay naipasa na sa House Committee level ang panukalang batas ukol dito. Ito ang balita ni Grace Casin. Magandang balita ito para kay Lola Luz dahil malapit na nilang matanggap ang inaasam-asam na dagdag 2,000 pisong pensyon. Ayon sa kanya, madalas hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot para sa kanilang mag-asawa.
Kulang na kulang kasi ang 1,500 pisong buwan ng pensyon niya sa SSS. Kailangan po talaga madagdagan kasi isang gamot lang nga nabibili. Pag bumili kami dalawa, 690 lang isa. Isang buwan lang nagamit, minsan mahigit. Kanina ipinasa na sa committee level sa Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag 2,000 pensyon sa mga retiradong miyembro ng SSS. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, may akda ng panukalang batas. Malaki na ang tsansang maibigay na ito sa mga lolo at lola. Sana mabilis lang maipasa rin ito sa plenary at ang Senado sana maipasa rin nila kaagad yung kanilang version para maipadala natin sa Malacanang kay President Duterte na nagsabi na rin na pabor siya na bigyan ng dagdag 2,000 pensyon ng ating mga pensioners. Subalit ayon sa SSS, kung wala silang mapagkukunan ng pondo para rito, ay mapipilitan silang itaas ang contributions upang hindi mabankrupt ang ahensya. Tinatayang 600 piso kada buwan ang posibleng itaas sa buwan ng kontribusyon. Sa 500 peso pension increase, kailangan ng mga manggagawa mag-contribute ng 5 piso kada araw. Kinontra naman ito ni Zarate. Bakit ang solusyon kaagad natin mag-increase, no? Ang ating mga manggagawa walang ang karampatang increase sa kanilang sahod, pero ang solusyon ng SSS palagi increase, no? Ang sinasabi namin, ayusin niyo kaya yung inyong collection efficiency. Upang masolusyonan ang usapin, naghain ng panukalang batas si Agusan del Sur Representative Prospero Pichay Jr. na naglalayong magbigay ng subsidy ang gobyerno sa SSS. Hindi natin pwedeng pabayaan na malugi ang SSS dahil kawawa naman yung mga members ng SSS. Sa susunod na linggo ay isasalang na sa plenaryo ang panukalang batas. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isinusulong sa Senado ang pagtatatag ng Department of Housing upang tutukan ang problema sa sistema ng housing at relocation sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Dumalo ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa pagdinig ng Senate Committee on Finance upang ipresenta ang budget ng kanyang opisina. 428 million ang hinihinging budget ng ahensya para sa susunod na taon. Mas mababa ito ng 14% ngayong 2016. Paliwanag ng Vice Presidente, malaki ang natitipid ngayon ng kanilang opisina magmula nang lumipat ang Office of the Vice President sa Quezon City Reception House mula sa Coconut Palace. Hindi rin anya humihingi si Robredo na malaking budget sa kanyang biyahe sa iba't ibang probinsya, gayong ipinag-utos na niya sa kanyang mga staff na hindi siya magsasama ng maraming tao at mananatili lang siya sa mga affordable na hotel. While kailangan natin na malaking pondo, I think at this time, mas mahalaga munang ayusin natin yung sistema. Bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, nais ni Robredo na baguhin ang kasalukuyang sistema ng pabahay. Aniya, maraming bahay pa ang hindi na itatayo ng pamahalaan habang patuloy na dumarami ang bilang ng informal settlers. Ayon pa sa opisyal, sa pagbisita niya sa mga relocation site, nakita niya na hindi maganda ang kondisyon ng mga nalilipat na pamilya dahil may iba na wala pa rin kuryente at tubig. Malayo rin ang lugar sa public transportation at wala ring maaring pagkuhanan ng kabuhayan. Yung HUDC has not been able to function really well because it doesn't have enough mandate to streamline all the agencies under it. Isa rin sa nakikitang solusyon ni Robredo ay ang pagpasa ng batas para mabuo ang Department of Housing na siyang tututok sa programang pabahay. Ayon naman kay Senator Joseph Victor Ejercito, malaki ang posibilidad na maipasa sa Senado sa susunod na taon ang panukalang ito. I already filed the bill. We already nag-hear na kami na technical working group na. So we will just adapt most of the provisions and the bill itself, no? So I'm hoping also yung aming counterpart sa House ay may fast track so that by next year we will have already a Department of Housing. Samantala, isa rin sa mga natalakay kanina ay ang problema ng pabahay para sa mga apektado ng bagyong Yolanda taong 2013. Ito ay dahil hanggang sa ngayon ay marami pa rin sa mga permanenteng bahay ang hindi pa naipapatayo para sa mga nabagyo. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Si
Sinusuri na ng mga eksperto ang urine sample na nakuha mula sa mga nakasalumuha ng 45 anyos sa babaeng nagpositibo sa Zika virus sa Iloilo. Isa sa mga ito ay nakitaan na ng mga sintomas ng pagkakaroon ng Zika virus infection. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Kinumpirma ng Iloilo City Health Office na isa sa mga nakasalamuha ng unang positibong kaso ng locally transmitted Zika infection ang kinakitaan ng sintomas na katulad ng sa Zika. Matapos ang isinagawang contact tracing ng Department of Health at City Health Office, sinabi ni Dr. Bernard Caspe na nagkaroon ng rashes at nagkalagnat noong August 11 ang hindi na pinangalan ng driver. Makalipas ang 3 araw ay gumaling na rin aniya ang naturang driver at bumalik na sa trabaho. Sa ngayon ay kinuna na ng blood sample ang naturang driver kasabay ng 11 pang mga kasama sa bahay ng babaeng positibo sa Zika. Ipapadala naman sa mga eksperto ang nasabing mga blood sample upang masuri at makumpirma kung may iba pang positibong kaso ng Zika. Ang iyang mga household members gin-test man tanan urine kag blood man. Way pagalik ang result sa RTM sang ilang. Kumuha na rin ng sample ng mga kitikiti at mga lamok sa lugar upang makumpirma ang una ng sinabi ng DOH na locally acquired ang nasabing Zika case. Paalala ng ahensya sa publiko na panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng bahay at alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok upang maiwasan ang sakit katulad ng Zika virus. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Dalawang 2,480 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Pitong Chinese national na aresto sa sinalakay na underground Shabu Laboratory sa Magalang, Pampanga. 3 amunay tauhan ng sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa sumuko sa Leyte. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Sa kapapasok lang po na balita mga kasambahay, inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang composite sketch ng suspect na umano'y nagdala ng bag na may lamang bomba noong mangyari ang pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Mula sa Camp Quintin, Merecido, Davao City, itong balita ni Victor Cosare live. Victor, go ahead. Attorney Reg, mula sa pagiging person of interest, itinuturing na yung suspect sa Davao bombing ng Philippine National Police ang lalaking nakitang nag-iwan ng bag sa massage area sa night market sa Rojas Avenue noong Biyernes ng gabi. Matapos ang command conference kanina na pinangunahan ni PNP Deputy Chief for Operations, Police Deputy Director General Benjamin Magalong, inilabas na ng pulisya ang composite sketch ng suspect. Sa datos ng PNP, ang lalaking suspect ay may taas na 5'7" to 5'8", payat ang pangangatawan at tinatayang may 30 taong gulang at fair to dark complexion ang kulay ng katawan. Ayon kay PNP Region 11 Director Chief Superintendent Manuel Gairlan, may mask ang suspect sa buong panahon na ito ay dumating at nagpamasahe hanggang sa siya ay umalis at iniwan ang bag. Subalit natandaan ng mga witness ang ibang feature ng mukha nito gaya ng kanyang mata. Ayon naman kay General Magalong, itinuturing na nilang prime suspect ang lalaki dahil sa dami ng mga testigong nagtuturo sa kanya na siyang nag-iwan ng bag na may lamang bomba. Hindi mo na tinukoy ni Magalong kung kabilang sa anong grupo ang suspect pero tiniyak niyang ito ay isang extremist. Ayon din sa general, may pagkakahalintulad ang bombang ginamit sa mga nagdaang pambobomba sa Mindanao kagaya sa South Cotabato. Hindi naman
naman inaalis ng pulisya ang anggulong may kaugnayan sa Davao bombing ang mga sindikato ng droga na maaaring siyang nagpondo para isagawa ang krimen. Ayon sa opisyal, may mga bombing incidents noon sa Mindanao gaya sa South Cotabato na extortion ang motibo at inupahan para magsagawa ng krimen ay mga miyembro ng extremist groups. Tumanggi nang magbigay ng karagdagang impormasyon ang PNP upang hindi makompromiso ang kanilang ongoing operations. Attorney, samantala mayroon namang artist sketch na rin ang PNP sa 3 pang itinuturing na persons of interest, subalit hindi muna nila ito inilalabas dahil hindi pa naman sila itinuturing ng pulisya na mga suspect. Attorney Reggie. Maraming salamat Victor Cosare, nag-uulat ng live mula sa Camp Quintin, Merecido, Davao City. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may panibago bang sama ng panahon na makakaapekto sa bansa? Magandang gabi, ito ni Reggie at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, may lang kaunting epekto itong LPA at sa mga susunod na oras, posible na ito ay tumama sa lupa, particular dyan sa may area ng Northern Mindanao at yung ilang bahagi ng Visayas. Dyan magdudulot ng mga pag-ulan itong LPA, pero ina-expect na pag ito ay tumama o maglandfall sa lupa ay maaaring ito'y humina, pero magdudulot pa rin ng makulimlim na lagay ng panahon. Ito ni Reggie. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras yung pong pinakadistansya nitong low pressure area. Nasa 175 kilometers east-southwest po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ngayon naman po ay nakaka-apekto rin itong southwest monsoon o habagat dyan sa may dulong Hilagang Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes at yung Babuyan Group of Islands makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Yung Metro Manila at malaking bahagi naman ng Luzon, makakaranas lang po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din sa Puerto Princesa City sa Palawan, pero dyan po sa Tuigaraw 34 at Baguio po is 15 to 24 degrees Celsius. Yung pong Eastern Visayas, yung Samar at Leyte area, ay makulimlim din po dahil nga po sa papalapit na LPA at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Cebu, buong Central Visayas, din yung Panay at Negros Island ay makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 34 sa Metro Cebu at Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Buong Mindanao po, makulimlim ang lagay ng panahon dahil ngayon nga pong gabi na-expect na dadaan po sa lupa itong low pressure area dyan po sa may area ng Mindanao at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtaman pong mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong bukas po yan. Gayon din po sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise 5:44 a.m. atin naman pong sunset 6:03 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Delta Quezon Avenue. Itong balita ni Monokson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Rush hour na naman at medyo problemado na naman itong ilang ating mga kababayan dahil sa matinding traffic na nararanasan sa buong Metro Manila. Pero unahin muna natin tignan kung anong sitwasyon ng traffic dito sa may area ng West Avenue sa may Quezon Ave. Sa mga pupunta ng Maynila na manggagaling po dito sa may area na ito ng Quezon Avenue, medyo maluwag naman po ang westbound lane ng Quezon Avenue. Medyo may counting delay lamang po sa mga palitan na stop and go, pero sa kabuuan ng Quezon Avenue westbound ay wala po masyadong maging problema. Ang traffic po ay mararanasan na medyo may pag-ibigat po sa flow ng traffic. Ito pong eastbound lane ng West Avenue mula po dyan sa may kanto naman ng Welcome Rotunda. Papasok po dito sa may Quezon Avenue all the way po hanggang makatawid po kayo ng EDSA. Nagkakaroon na po ng konting delay lalo na po sa may Service Road. Papunta po dyan sa may Elliptical Road at dyan po sa may underpass. Going po ng Elliptical Road, mabagal na po ang eastbound lane ng Quezon Avenue. Puntahan naman natin ang ilang mga live points sa buong Metro Manila. Unahin po natin ang EDSA Guadalupe.
Itong area po na ito ay traffic talaga lagi, lalo na po kung kayo ay papunta po dyan sa may northbound o yung papunta dyan sa may Shaw Boulevard. Guadalupe going to Shaw Boulevard northbound lane, heavy traffic na po ang area na ito na EDSA Guadalupe. Habang ito po naman papunta ng Orense to dyan po sa may Guadalupe area pa southbound ay traffic na po dyan sa lugar na yan, lalo na kung kayo ay papunta ng Buendia at ng Ayala. Silipin naman po natin ang Shaw Boulevard, partikular sa may Acacia Lane, Mandaluyong City. Yung po papunta ng Kalentong, walang maging problema, light traffic po tayo. At yun naman papunta po ng EDSA crossing sa oras na ito, light traffic din po para sa mga dadaan po ng Shaw Boulevard dyan sa may Acacia Lane. Punta naman po tayo ng Sucat Road sa may South, partikular dito sa may Parañaque. Going to Sucat Highway, heavy traffic na po ngayon ng Sucat Road. Habang ito naman po papunta ng NAIA Terminal 1 ay light traffic po para po dyan sa area na yan ng Sucat Road, Parañaque City. Punta naman po natin ang location natin dyan sa may Letre Malabon. Ito po papunta ng C4 Navotas, light traffic po dyan sa area na yan ng Letre Malabon. Habang yung po mga sasakyan na papunta po ng Monumento ay light traffic din naman sa oras na ito dyan po sa lugar ng Letre Malabon. Punta po tayo ng Mindanao Avenue. Yung po mga papunta po ng The Villages and Lex, heavy traffic na po dyan sa may area ng Mindanao Avenue, Underpass, Corner Quirino Highway. Yun naman pong going to Congressional Avenue dyan po sa may area ng North Ave ay light traffic po dyan sa may area ng Mindanao Avenue. Balik tayo na south sa may Baclaran, Ross Boulevard. Yung po Baclaran Ross Boulevard papunta po ng Coastal Road, medyo moderate traffic po tayo sa oras na ito. Habang dyan naman sa may Baclaran Ross Boulevard, papunta po ng Maynila ay moderate to heavy. Medyo nagkakaroon ng problema dyan po sa may tapat ng Baclaran Church sa oras po na ito. Paalala po natin sa ating mga kababayan na ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po. Ipinapatupad po yan sa buong Metro Manila. Lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa number 3, number 5 at sa number 6. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila hanggang 7 p.m. ngayong araw. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Iba't ibang uri ng mga ipinagbabawal na kagamitan gaya ng cellphones ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang one-time, big-time operation sa Batangas City Jail. Samantala, 7 Chinese nationals naman ang nahuli matapos lusubin ng mga otoridad ang isang underground shabu laboratory sa Magalang, Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sa Pampanga, pasado alas 11 kaninang umaga ng lusubin ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa bisa ng search warrant ang isang piggery sa Barangay Ildefonso, Magalang, Pampanga. Nahuli ng mga otoridad ang 7 Chinese national na may mga kasamang 5 menor de edad. Kinilala ang mga ito na sina Liu Chang, 28 years old, Philip Chang, 31 years old, Wang Ju Chen, 42 years old, Alvin Wang, 41 years old, Xiao Po, Sunny C at Susan Xu. Ayon kay NCR PIDEA Director Wilkins Villanueva, front lamang ang piggery ngunit ang totoo ay isa itong underground shabu laboratory. 2 buwang nagsagawa ng surveillance ang PIDEA sa lugar, batay na rin sa nakuha nila sa isang informante. Ayon sa mga otoridad, 2 taon nang nakatira sa lugar ang mga Chinese national. Sa Masbate, nakakumpiska ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard, Philippine Army PPA at Maritime Police ng 20 kalibre 45 na baril sa pantalan ng Masbate City kaninang umaga. Ayon kay Philippine Coast Guard Commander Lieutenant Edgardo Aguilar, nakuha ang mga baril sa bagay ng isang pasahero na kinilalang si Celso Monleon, 59 years old, residente ng Borbon, Cebu. Ayon kay Monleon, napag-utusan lamang siya para ibiyahe ang mga baril. Nasa kustodiya na ng PNP Masbate City ang suspect at nakatagdang ibiyahe papuntang regional office sa Camp Ola sa Legazpi, Albay. Sa Batangas, isang one-time big-time operation ng pinagsanib na puwersa ng CIDG, SWAT, Provincial Intelligence Branch ng PNP ang isinagawa sa Batangas City Jail kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Wala naman natagpuang illegal na droga sa mga inmate maliban sa mga cellphone, mga pako, lagare at screwdriver na pinatulis ang dulo.
Umaabot sa 1,500 ang mga inmate na kasalukuyang nakakulong sa Batangas City Jail. At sa Bulacan, nakahandusay sa kalsada at hawak-hawak pa ang kalibre 38 na baril ng napatay na drug pusher matapos sumanong manlaban sa mga pulis sa drug buy-bust operation sa San Isidro, Paumbong, Bulacan kagabi. Ayon sa Paumbong PNP, kilalang drug pusher sa lugar ang sospek na kinilalang si Noel Pagio alias Tato. Bumunot ng baril at pinutukan po yung ating mga operatiba na kung saan ay gumanti po ng putok yung ating operatiba dito sa Paumbong, yung ikinamatay po ng biktima. Dati na sumuko sa Uplantokan si Pagio noong Hulyo at kasama sa drug watch list ng Bulacan PNP. Gayunpaman, hindi ito tumigil sa pagbebenta ng droga at patuloy na inirereklamo sa pulisya. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Itinanggi ng 3 tauhan na umano'y big-time drug lord na si Kerwin Espinosa na sangkot sila sa transaksyon ng ilegal na droga. Giit na mga ito, sumuko sila sa mga pulis sa Leyte dahil nais nilang linisin ang kanilang pangalan. Ito ang balita ni Jenny Lingaki. 3 sa 4 na tauhan ng drug suspect na si Kerwin Espinosa ang isa-isa ng sumuko sa mga pulis sa Albuera Police Station. Kabilang sa mga sumuko sa otoridad ay sina Tony Pet Saldivar, Ferdinand Rondina na number 2D umano sa drug distribution sa Ormoc City at si Galo Stephen Bobaris na siya umano'y namamahala naman sa drug trade sa Albuera, Leyte. Ayon kay Albuera Police Chief Inspector Joby Espeneto, si Max Meron na lamang ang hinihintay nilang sumuko sa mga otoridad. Feel nila na pagod na sila mag-reason out, magtago, lalo na malaman nila na talagang marami na narinig nila na pinatay na, lalo na yung abogado. Ayon sa mga sospek, nais nilang malinis ang kanilang pangalan kaya nagdesisyon na sumuko sa mga otoridad at nangakong makikipagtulungan upang agad na madakip si Kerwin. Nadlo ko. Kaya nga, kung sa pala may tabo na ako, dagan akong naitabo nga patay. Mas delikado. Sa akin lang mama, na-clear yung pangalan ko. Tapos, kasi matagal na akong surrender doon. Namimilig na pa rin yung buhay ko doon sa amin. Sana mawala na yung mga reward money dahil nag-surrender naman kami ng maayos eh. Sana bigyan kami ng second chance. Una rito ay sumuko na rin sa mga otoridad ang umano'y hitman ni Mayor Espinosa na si Roel Manidlangan. Sa ngayon ay naghihintay na lamang ang Albuera Police na mag-issue ng arrest warrant laban kay Kerwin dahil nire-review pa ng korte ang lahat ng affidavit at dokumento na ipinasa nila laban sa batang Espinosa. Samantala, naglagay na ng CCTV sa paligid at naghigpit na rin ang Albuera Police Station bilang bahagi ng pinaigting na seguridad. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Nasaksihan ng mga residente sa Finland ang Northern Lights o Aurora Borealis. Samantala, isa na namang chlorine gas attack ang nangyari sa isang bayan sa Syria. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Syria, mahigit 80 residente ang nasuffocate sa bayan ng Sukari sa Aleppo matapos ang umano'y pambobomba gamit ang chlorine gas noong Martes. Batay sa video na inilabas ng Syrian Civil Defense Group, makikita ang mga emergency worker na pinaliliguan ang mga bata ng tubig at binibigyan ng oxygen mask upang tulungan silang makahinga. Walang naitalang nasawi sa insidente. Patuloy naman ang pag-aasikaso ng mga emergency workers sa mga naapektuhang residente. Sa Amerika, marihing kinundina ng United Nations Security Council ang paglulunsad ng ballistic missile ng North Korea noong Lunes. Sinabi ni Gerard Van Bohemen, ang ambassador ng New Zealand sa United Nations, lubos na ikinalungkot ng Security Council ang naging hakbang na ito ng North Korea dahil nagdulot ito ng tensyon sa kanilang mga mamamayan. Sa halip na gamitin ang kanilang resources sa paggawa ng mga ballistic missiles, iminungkahi ng ambassador na mas mabuting tutukan ng North Korea ang higit na pangangailangan ng mga mamamayan nito. Matatanda ang nagpakawala ng 3 ballistic missiles ang North Korea sa East Coast noong Lunes habang ang mga leader ng G20 ay nagsasagawa ng economic summit sa China.
Sa Macedonia, 6 ang nasawi nang bumagsak ang isang private plane sa Katlanovo, Macedonia. Kabilang sa mga biktima ang 4 na Italian national at 2 Kosovo national. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang resulta ng investigasyon, maging ang pagkakakilanlan ng mga biktima. At sa Finland, kinagiliwan ng mga residente ang nakita nilang Northern Lights o Aurora Borealis. Nagkulay berde ang kalangitan sa Rovaniemi na matatagpuan sa timog na bahagi ng Arctic Circle na lalo pang pinaganda ng mga waves of color. Ito na ang 8 beses na nasilayan ang Northern Lights sa lugar na dinarayo ng mga stargazers. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Simula ng isailalim sa serye ng gamutan ng gouty arthritis patient na dumulog sa programang Serbisyong Kasambahay ng UNTV. Ito ang balita ni June Soriao. Sinimulan na ang pagpapagamot sa ating kasangbahay na si Manny Benitez na lumapit sa Action Center at Serbisyong Kasangbahay noong Agosto. Hirap sa buhay sila Manny. Siya ang tumatayong padre de pamilya sa kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Subalit dahil sa karamdaman, napilitan itong huminto sa paghahanap buhay. Siya ay na-diagnose na mayroong gouty arthritis. Ngunit dahil sa pag-inom ng gamot na hindi naman inireseta ng doktor, lalo pang lumala ang kanyang sakit. Atake siya ay masakit yung bukong-bukong niya, yung tuhod niya, yung dito sa may paa niya. Tapos minsan maga yung mata niya kung saan parte. Hindi ko ano ba yan? Akala ko ba okay, bakit mukhang lumalala yata? Parang iba na yung nakikita ko sa kanya. Agad namang tumugon sa panawagang tulong si Dr. Imelda Edudolion, ang Medical Director ng Holistic Integrative Care Clinic. Ayon kay Dr. Medi, kailangang sumailalim si Manny sa series of treatment gamit ang Integrative Medicine Technology. Ito ay ang photon therapy, chelation therapy at food therapy. Mga pwede po nating gawin para po pagalingin ang uric acid, ang gouty arthritis is to understand. Kung ang uric acid is brought about by the excessive intake of uric acid, high purine foods o yung high foods rich in uric acid, iiwasan natin yun. So one of the main treatments for Sir Manny is really diet. Photon therapy is another treatment po na maganda rin kay Sir Manny. Tinutunaw niya yung mga bara, tinutunaw po niya yung mga bukol para ilabas po ng katawan po ng kidney. 2 beses sa loob ng 1 linggo sasailalim si Manny sa chelation and photon therapy sessions upang mabilis mawala ang steroids at uric acid sa kanyang katawan. Lubos naman ang kanyang pasalamat sa programa at sa lahat ng tumulong sa kanya upang makapagpagamot. Maraming salamat po sa Serbisyong Kasangbahay. Humingin po ako ng tulong sa UNTV Channel 37 at sila naman po ay kaagad pong tumulong sa amin at in-refer niya ako kay Doc Medi ng Holistic Integrative Care Center po sa Makati. Jun Soriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Inilibing na sa Mahayhay, Laguna ang labi ng overseas Filipino worker na nasawi habang nagtatrabaho sa Saudi Arabia noong Hulyo. Naiuwi sa bansa ang mga labi nito noong nakaraang Biyernes sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. September 2, araw ng Biyernes, nang dumating sa Pilipinas ang mga labi ng overseas Filipino worker na si Michael De Leon galing Saudi Arabia. July 28 nang masawi si Michael sa Yanbu, Alsinaya matapos umanong maaksidente sa gamit nitong portable grinder habang nagtatrabaho. August 19 naman nang dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason ang kapatid nitong si Mildred upang humingi ng tulong sa pagpapauwi sa mga labi ni Michael. Agad namang nakipag-ugnayan ang programa sa Jeddah Consulate Office upang maasikaso ang paghahatid sa Pilipinas ng katawan ng OFW. At kahapon ay nailibing na si Michael sa Mahayhay, Laguna kung saan siya ipinanganak at lumaki. Naulila niya ang kanyang asawa at 2 anak na siyam at 12 taong gulang. Hiling ng pamilya ni Michael na sana ay mabigyang linaw ang pagkamatay nito dahil hanggang ngayon ay wala pa ring ibinibigay na incident report sa kanila ang Alyamama, ang kumpanyang pinasukan nito.
Sana po, tulungan niyo po ako o gabayan niyo po ako makuha namin yung justice kasi po hindi rin po biro yung aksidente. Yung mga maiiwan din po niya, hindi po simpleng mga anak lang po, hindi po. Yung future po nila iisipin namin. Humihingi din ang pamilya ng nasawing OFW ng agarang tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa naulilang mga anak nito. Nagpapasalamat naman ang mga kaanak ni Michael sa tulong na naibigay ng programang Serbisyong Kasangbahay. Salamat po sa UNTV at sa Diyos po. Sana lakasan niyo po yung loob namin na makuha namin lahat ng information at tahimik po kami mga magkakapatid at buong pamilya po niya. Maraming salamat po. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.